Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna This is Mami Iza. Welcome to my channel, Mami Iza and Iza Vlog. For today's video guys, nandito ako sa isa sa mga Bell project ni Tatay Digong o former President Rodrigo Rua Duterte. Ayan, napakaganda. Ayan, pang world class ang dating. Sa Davao City, walang ghost project, lalong walang substandard, matibay, at pang world class pa. Kitang-kita. Napakaganda. Kaya pala, pabalik-balik dito ang ICI ni Pangulong Marcos para mag-imbestiga. Baka siguro gusto nilang mamasyal sa Davao City. Charot. Nandito pala ako guys sa Times Beach, Bagua Playa Coastal Road. The Davao City Coastal Road is an ongoing project. Is divided into 4 segments, no? Tulip Drive or Times Beach to Bagua Playa, then Tulip Drive to Rojas Avenue, then Rojas Avenue to Santa Ana, then Santa Ana to Jerome Agdao. Ayan, kung taga Davao ka, alam mo na to. The Coastal Road of Davao City, Bagua Playa to Times Beach, dito yun guys, ay open kaya nga marami nang dumadaan dito ng mga motorista, mga private na sasakyan at bikers. Due to the region's growing population o lumalaking population ng Davao City dahil sa patuloy nitong pag-unlad, kaya naman ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing kalsada ang naging malaking problema sa Davao City. Kaya isa sa mga Bell project ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang Davao City Coastal Road at nakakatulong ito para mabawasan o maging less traffic ang Davao City. Lalong-lalo na pag matapos na talaga ang 4 o 4 segment ng Davao City Coastal Road expansion. Ayan po guys. Kaya naman mga kapwa kong Davaoan News, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-promote. Promote pa tayo kasi nga malapit nang matapos ang 4 na segment ng Coastal Road. So, hindi pa rin tayo magta-traffic. Char lang. Mapapansin talaga ang linis ng Davao City. Napakalinis ng dagat. Kaya naman ang Davao City ay isa sa pinakamalinis na syudad sa Pilipinas at pangalawa sa Southeast Asia. O, di ba? Sana all. Yang mga bato na nasa likod ko, hindi lang yan basta-basta na design. Inilagay sa lugar ng may mga structure na mga hexafad. Sa ibang bansa, tinatawag yung tetrafads. Dito naman sa Pilipinas o sa Davao City, hexafad seawall. Isa yung wave deflector upang mabawasan ang intensity ng mga pagkilos ng mga malalakas na alon tuwing panahon ng tag-ulan. At may mga bato din na nakadesign as grouted riprap slope protection para to prevent soil erosion o pagguho ng mga lupa. Ang flood control sa Davao City, hindi ito binabudgetan para i-kickback lang. Ito'y pinaplanuhan. Ang mga namumuno dito may puso at may malasakit. Inuuna ang kapakanan ng nakakarami o katauhan. Dili kwarta-kwarta lang. Kaya walang ghost project at walang substandard dito na site. Nakakalungkot at masakit makita na may mga kababayan tayong nalulunod sa baha, na binabaha at maraming mga ari-arian o properties na nasisira at nawawasak, at may mga nakalas na buhay. Kung ginawa lang sana ng maayos yung mga flood control na binabudgetan ng bilyon-bilyon,
Sana'y maiwasan ang mga nasirang mga properties o ari-arian o mga nakalas na buhay. Kaso lang, imbis gawing proyekto ay kinukurakot ito o ninanakaw ng mga buayang politiko. Shout out pala natin guys, no, yung nagsasabing dangerous city daw ang Davao City. Ito ba yung dangerous city? Alam niyo na kung sino yon. Alam mo naman na galit talaga yun sa mga Duterte. Anyways guys, ang Davao City ay kilala din sa ligtas na city o safest city sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, third safest city in Southeast Asia and number 53 among 300 countries in the world as a safest city. O, di ba? Bongga. Hayaan na natin yan sila. Ika nga, pag-inggit, pikit. Naging tambayan na rin ang Times Beach Costa Road lalo na sa umaga at sa hapon. Sa umaga ay maraming gustong pumunta dito para makita ang sikat ng araw at pagmasdan ang kagandahan ng karagatan. Tuwing hapon naman para abangan ang takip silim. At marami din ditong mga nagtitinda o stall. Kaya marami na rin nagsisipuntahang mga turista at syempre kapwa ko Davaoenos. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng aming channel, baka naman palambing. Paki-click na rin ang bell button para lagi kayong updated pag may bago ako. Siyempre, paki-share na rin. Ayan po guys, huwag nating kalimutang mahalin ang ating inang bayan. Bye!